Anong gusto niya? Ibang trip nun, DJ. Ibang trip. Anong trip niya, ma'am? Ay, nakasali na po sila. Sa ibang trip niya, DJ. Aha. Okay naman po, nag-uusap kayo dito sa live. Okay naman po yun, ha. Ano po bang gusto niya? Anong trip? Laging yung mga video 6 ang gusto niya. Okay. Yun. No. Hala. Ay, nasinti pa ako dyan eh. Sorry ha. Diretso ka talaga magsalita ah. Eddie, wow. Ay, yun po pala yung gusto nun. Pero naging kayo po ba? Naging boyfriend mo yun, ma'am? Hala, tapos yun ang gusto niya? Mag-ano kayo? Bad. Nililigawan ka pa lang, ganun ang gusto niya? Ano po ba sabi sa iyo? Paano niya sinabi na gusto niya ng ganun? DJ, yung gusto niya laging manood doon sa mga ganun. Ay. Kaya ako na... Habang kausap ka, nanonood siya ng ganun? Nasinti pa kasi ako eh. Wala akong alam dyan eh. Hello Sir Bert. Tito, saan ka po ngayon, Tito? Sa Pangasinan, sir. Ay, Pangasinan? Si tita ko nasa Rizal. Usap na lang po kayo ha. Wanted, sweetheart. Good evening po. Good evening po, ma'am. Ano pong pangalan? Anong pangalan nyo? Bert. Nasaan ka nga? Pangasinan. Pangasinan po. Gasinan. Ako naman sa Naga, na ano lang si DJ, na iba lang yung dinig niya, Naga. Ay, kala ko Rizal, ang layo nun ah, Naga. Layo ng Naga sa Rizal ah. Naga pala. Ilang taon na kayo? Ilang taon na po kayo? 50 po. Ilang anak niyo? Magka-same na din tayo. Ilang anak niyo po, sir? Hindi pa ako ng anak, malaki pa rin yung tiyan ko. May misis? Putot. Tatlo po. Tatlo. Okay. Lalaki na rin? Mga pamilya na, sir? Yung pangalawa, yung panganay, wala. Yung pangalawa lang, babae. May isa na akong apo. Ako marami na akong apo. Maaga-aga siguro nasa pag-asawa yung mga anak nyo. Oo, nag-aaral pa lang, nagsipag-asawa na, hindi graduate. Lami kayo. Mahirap yun. Dapat pag-aaral muna habang may magulang na nagpapaaral. Yung lang naman, yung iba lang naman, pero yung iba nakatapos naman sila. Bali, ilan ba sila? 6. Madami-dami. Sila ng lalaki. 2. 4 na babae. O panganay ko lalaki, tapos 2 babae. 2 na lang, sir, ang walang asawa. Kasama nyo? Ako kasama ko sila 3. Ay, yung isa nasa Batangas, yung isa nagtatrabaho, yung isa naman nag-aaral. Naga City, mismo sa city? Oo, malapit. Kasi may kuya ko dyan, dati nakapangasawa dyan, kasi yung kuya ko patay na, natati. Panganay namin. Ako yung bunso kasi sa amin. Siyempre kami magkakapatid, ako yung bunso. Tapos, maaga akong naulira.
Matanong nga po kita, ilang taon na kayong hiwalay ni Mrs. mo? 2007. Ilang years Ah, na? 17 na rin. 16 yata, 16. O, sa ganyan mga taon na yan na mga nagdaan, hindi ka po ba nang ligaw? Wala po ba kayong... Mayroon din kaso na abroad. Wala rin, hindi rin nag-work. Kasi uwi, hindi naman. Hindi na umuwi. 6 years. 6 years Pasa. hindi umuwi. Pasa, sir. Oo. Oo, sir. Parang ganun lang kasi uuwi sa December tapos wala rin. Diba? Wala rin pala. Tapos may katix. LDR na naman, abroad na naman. Ay, huwag na. Dapat yung mga kasama na dito. Timing, si ma'am. Si ma'am malapit lang ako sa inyo, sir. Oh. Timing lang. DJ, Oo, nasa 8 to 12 hours lang ang biyahe. Mm-mm. DJ, Ano po yun, ma'am? hanap ko muna kaibigan kasi. Wala. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Ba't ganun, ma'am? Ba't Okay ganun? naman yun kahit magkaibigan lang, di ba? Saan ba nag-uumpisa yung pagkakaibigan? Kasi mahirap kapag magdirekta eh. Baka Kaya mamaya, di na naman eh. Di ba, DJ? Tama. So, hanap mo pa rin sweetheart talaga. Pero dadaan lang sa bilang kaibigan. Pero, sumali po kayo dito para magkahanap ng sweetheart. Yun po yun. Doon naman yan nag-uumpisa, di ba, Sir DJ? Oo, Yung doon talaga yun umpisa. Oo. kaibigan mo. Di naman pwede magkita kayo, sasama na kayo sa isang bahay kagad, di ba? Oo. Dapat makilala natin ang isa't isa para So, siyempre, Di basta-basta. para makilala yung isa't isa, kailangan nyo hunin yung maging kaibigan muna. Pero pareho po pakay ninyo, sumali ho kayo dito para makahanap ng sweetheart. yes, oo, tama. Ano naman ngayon ang pinagkakaabalahan mo? Dito ako sa bahay, nag-aalaga ng nag-isang apo kasi nasa munisipyo yung panganay ko, yung nanay ng apo ko, ang Jojo Peace Hospital sa Bingasis. Anong trabaho nyo po? Paano yung kinabubuhay nyo? Nagtatrabaho na nga yung dalawang anak ko, dati nag-OFW ako. 11 years ako sa Saudi sa King Faisal Palace. Nung nabuntis yung anak ko nung college, doon ako wala ng gana kasi di ba lumaki akong walang nanay, walang tatay, tapos pinag-aaral sila kasi matatalino sila. Ako, hindi nga ako nakapag-aaral eh. Sila, ang swerte nga nila, andito ako para mag-aaral. Kaso wala. So, nung umuwi ho kayo, sir, nabuntis siya, tumigil na siya sa pag-aaral o pinagpatuloy niya pa naman? Pinagtuloy pa rin, Sir DJ. Yun, okay lang ho yun. Kaya tapos na, kaya ngayon nag-duty na sa hospital. Ako lang nag-aalaga ngayon tuloy ng apo. Kayo po, anong pinag-aapalan niyo, ma'am? Dito lang ako sa bahay. Pares lang tayo, bahay lang. Pero ako, ang trabaho ko sa Saudi dati, yung landscaping. Sa palasyo ako eh. Sa garden lang. Ang usapan namin kasi ng mga anak ko, hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat hindi sila tapos. Kasi puros sila may honor. So, yun nga yung nangyari. Nawalan ako ng gana kasi lumaki akong walang nanay, walang tatay. Kaya, sabi ko, Halimbawa naman, kasi syempre wala kang pinakakitaan, wala kang hanap buhay. Paano yan kung makahanap ka ng makakasama mo? madali lang maghanap ng buhay kasi ay magtrabaho kasi ang dami pa akong alam na trabaho. Mapabukid, mapakonstruction, dami kong alam, tile setter, carpentero, steelman, galon din sa bukid, hindi ako namimili, tractor, magpuliglig. Okay. Sabi mo kasi nasa bahay ka lang nag-aalaga ng... Sa ngayon kasi may hanap buhay sila.
Okay. Hindi naman pwedeng isama yung bata. Okay. Yung lola naman niya, 13 o 17 years na sa Singapore. Ako naman dito lang Hiwalay sa na kayo bahay, nun, sir? pero may konti naman akong inaalagaan na mga hayop. Nag-aalaga ako ng baboy. Tapos, gumagawa din ako ng handicraft para hindi maboring. Ito lang naman sa bahay, wag puro tambay. Saka, nagte-therapist din po ako. Kasi yung mga kambing ko dati, marami akong kambing pinaalaga ko sa mga kaibigan ko. Mga kambing ko. Marami kaming manok, malalaki. Mahirap ang walang pinagkakita kahit papano kasi saan tayo kukuha ng makakain natin. At Oo. Di ba, DJ? Ako naman dito sa... Si sir kasi pensyonado, ma'am, sinasahuran ng mga anak niya. Kasi yung dito sa amin, kung may nagpapalayout ng bahay, kung minsan, kinukuha rin ako. Ganun. Pero yung nanay nila noon, sir, yung asawa niyo po dati, nasa Singapore? Oo, sir. Oo. Matagal na. Hiwalay na rin kayo noon. Wala kaming komunikasyon. Komunikasyon lang nila ng mga bata. Kasi kasama ko yung mga bata. Problema ba kapag umuwi yan, sir? At magpa-layout sa'yo? Oo, DJ. Wala pa sila, DJ. Formal atang hiwalay. Hindi mayroon na nagpirmahan kami sa bulwagan doon sa may piskal. Yun lang. Na walang pakialaman sa buhay. Paano yan kapag meron kang kasama na? Parang wala lang kasi walang pakialaman na nga eh. Tapos may edad na kami noon pa sana nung kalakasan namin. Noong 29, 30 years old kami. Ganon, 30 plus. Ako kasi talaga matagal na akong hiwalay sa kanya tapos may asawa na din siya. Kaso nagkaroon ng din siya doon sa kasama niya, namatay na. Pero wala na din kaming pakialaman. Ganun din kami. Yung mga bata lang. Pag umuwi siya dito, 5 days, pupunta sila ng Baguio kasama yung mga bata. Yun. Ay nako. Umuwi pa pala dyan. Akala ko meron na rin ibang Mahirap ang ganun. Mamaya na kanya ni. Umuwi sa Pinas, pumupunta sila ng Baguio, dito kami sa Pangasinan. Kasama niya yung mga anak namin. Medyo delikado pa pala yung sayo. Kasi, mabuti kung meron na rin siyang nakasama, di ba, DJ? Hindi ako nagtatanong. Yung mga bata ang nakakalam nun, hindi ako kasi wala kaming communication. Pero, sir, pag umuwi ho dyan, nakikita naman kayo? Hindi. Tumibirit sa ng Baguio. Yung mga bata ang pupunta doon. Doon siya nag-stay sa Baguio, tapos yung mga anak ninyo, yun ang pupunta doon. Mag-hotel sila kasi 5 days lang naman yung bakasyon noon. Pero hindi po talaga, walang nangyari sir na 20 years. Mula nung naghiwalay ho kayo, nagkita pa ho kayo? Wala na? Wala na. Kahit minsan nung taon yun, 2021 sa video call, kinausap ako kasi may nasira sa bahay. Si Papa nyo na lang ang gagawa kasi nandiyan. So, ano yung mga sira, kumputin mo yung materialis. So, ganun, papadala sa anak nyo yung pera. Ako ang bibili. Pero sir, wala po kayong nakasama ulit? Wala po kayong ibang nakarelasyon? Ganun? Wala nung naghiwalay kayo? Yung 2008, mayroon. Kaso, nung napunta na ako ng 2009 sa Saudi, nakipag-asawa sa binata. Okay. Yun naman pala po, ma'am eh. May mga nakarelasyon naman na po. May nakasama na ako. May nakasama na ako. Tumira din dito sa amin. Okay, DJ. Mabuti na yung nagtatanong, DJ. Oo. Diba? Siyempre, dito sa sinalihan natin, alam natin yan na makikita ng karamihan. Darating at darating sa kanila yan.
kahit saan ka mapunta, may marites, may ano yun, ang tawag doon, may matay. Di ba? Kaya dapat pag sumali dito, talagang disidido ka. Ganon. Eh, mas mabuti nga tong kay DJ dahil meron talaga si DJ ano. Kaya nga. Meron siyang box. Uh, Makikita kung yung pag-uusap kung ano. Iba din. Kaya, mas okay dito sa programa ni DJ. Oo. Kaya nga Pero- din, perspective ko din. Buti nga kayo, naka-press na kayo ngayon. Pero sa nakalipas na 20 years, sir, 2 dekada, no, nahiwalay po kayo ng misis mo. Marami pong mga nangyari, yun nga po, nagkaroon po kayo ng bago. Pero kung sakaling magpakita ng motibo si misis mo, sir, na ganito, baka pwede pa natin maayos to. Total, matatanda na tayo. Oo, kalimutan na natin yung nakaraan. Total, mga matured na tayo, sir. Pero kung gusto niya, sir, ayaw mo na. Yan nga yan, sir. Oo. Ako na ang lumalapit dahil nagmamakaawa na ako sa mga anak ko. Sabi niyo yung mama niyo, alang-alang sa apo namin. Yes. Para mag-ayos, sabi ko, talagang ayaw na. Ayaw na. Siya na ang Ayaw po. umayaw. Ngayon Okay. pa. Parang lumaki yung ulo niya nung nakapag-abroad. Ano? Mahirap nun pag lumaki ang ulo, sir. No. Baka hindi Yun na, yung sabi niya sa mga bata. baka hindi na kasya Ngayon yung damit nun pag sinuot niya. Kasi hindi makadaan sa ulo. Sobra siyang astig eh. So ibig sabihin, bago lang naman po pala siya nag-abroad. Bari, ewan ko kung 13 o 14 years na rin. Nung nasa abroad ako, umuwi siya dito. Nung napauwi na ako, minsan siya umuwi nung 2021. Sa Baguio sila. DJ! 50-50 na naman ako, DJ. Aabot naman ang December. Wala pa rin. Eh, siyempre, friend ang hanap niyo, di ba, sir? Oo. Pinangunahan ko ng friend kasi mahirap. Okay, kung walang tiwala, mahirap din. Tiwala, respeto, pag pinagsama yan, tugma, tumpak. Pwede. Tiwala lang sa respeto. Pag pinagsama yan, ang ganda na yan. Kasi umuwi pa kasi dyan eh. Parang ano eh, parang Umuwi ano, ng Pinas? Umuwi ng Pinas, hindi dito. Malayo ang Baguio sa Pangasinan. siyempre kahit na kaibigan lang muna ang sinabi ko, siyempre hindi tayo sa ano, aabot din ako na magtatanong sa iyo ng ganyan. So siyempre, titignan muna natin ang bawat isa sa atin, di ba? Pwede, maraming kwento yan, pero mahirap sabihin din dito. Ano, kasi may bawal. Pero kung sa personal chat natin, pwedeng maikikwento lahat. Yun yun. Saka, ang gusto ko din, ano pala yung gusto mo sa babae? Matanong ko pala kung anong gusto mo din. Siyempre, number 1 dyan, mabait, mapalinis. Kasi ako, mapalinis ako. Mapalinis ng ano? Mapalinis sa bahay, mapalinis sa katawan. Mapalinis, masilan ako sa paglalaba. Magaling ako magluto. Oo. Nakada ko kung anong mapalinis. Dito sa bahay, 3 beses ako nagwawalis. O 2 beses ako nagbibilig. O maya-maya naglalaba, nagluluto. Hindi ako mapakali dito sa bahay. DJ, galing pala nito, DJ. Dito sa amin, hindi ako ang nagsasabi mga tao na ang dami kong daig na babae. Sa kalinisan. Kasi, hindi sa pagyayabang, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Maraming may gusto sa'yo dyan. Maraming may gusto sa'yo dyan. Harapan, hindi naman ako palalabas.
Dito lang ako sa bahay. Lalabas ako dyan sa gilid ng kalsada kasi yung bahay. Dyan lang sa harapan, nagbibilig. Kaya nga, ano, sabihin mo na yung sinasabi mo kanina. Hindi sa pagmamayabang na ano, maraming nagkakagusto sa'yo dyan. Hindi ganun yun. Hindi sa pagmamayabang dito sa purok namin, siguro ako lang yung pinakamalinis. Ng harapan, ng bahay, gano'n. Pati kalsada, winawalis ako ko yan. Kuminsan, binabaldehan ko, gano'n. Yun na yung pagkatao. Kasi sa palasyo, at saka mula nung bata ko, pag nakita ko yung pinggan na may langgam, kahit sinabon yan, marumi para sa akin. Baso na ginagapang ng langgam, marumi pa rin yan para sa akin. Inuulit ko yan. Ganun na yung pagkatao ko. Okay. Pag lalaba, ganun. O, ilan ako. Sa ngayon, sinong kasama mo dyan? Sa ngayon na gabi, sinong kasama mo dyan sa bahay nyo? Ano, alam ba ng mga anak mo na nandito ka sa programa ni DJ? Dumadaan sila kami na. Naligo sila. Sige. Kasi nandito ako sa terrace. Oh, okay. Oh, ano naman yung reaksyon nila sa'yo na may kausap ka ngayon? Wala. Pag tatanungin ako, sino yung kausap ni Papa? Tatanungin nga ako niyan bukas, hindi ngayon kasi may kausap ako, hindi sila sumasabat. Hindi, ibig ko bang sabihin na dadaanan ka or nakikita ka na may kausap ka ngayon? Sumali kang hindi. Tumitingin sila sa cellphone ko. Ganun lang. Pero bukas yan magtatanong. Kasi nanonood sila ng TV. Anong height niyo pala? Mababa lang ako. Hindi madali lang bitbitin, buhatin. 5 flat lang ako. 5'9" ako, 5'9". Nakonti pala, ganun? Uh, 5'9". Taas nyo ha. Hindi naman. Katamtaman lang. Okay. Anong pinibig nyo? Sa ano na lang, sa inbox na lang. Okay. Sa inbox na lang, mas maganda din. Kasi may mga bawal dito, di ba, na pinagbiling. Bali, ang hinihiling ko lang sa magiging makakausap ko yung ano mo na, yung respeto. Yun nga, sabi ko sa'yo, pag pinagsama ang respeto at sa katiwala, click yan. Bala. Maniwala ka at hindi. Tama yun. Pagsamahin yun. Wala na ako maitanong. Ha? Wala na ako maitanong eh. Tanong nyo lang lahat para hindi kayo, para malinis. Andyan na witness si Sir Didi. Natanong ko na din sa iyo yung asawa mo or kung ano yung situation nyo. Sinabi mo naman na ano. Pero parang naguguluhan pa rin ako eh. Kasi syempre may care siya dyan sa bahay mo. So parang parang alanganin ka din dyan sa bahay nyo kasi yun nga sabi mo, nagpapadala siya para mapaayos yung bahay niyo. Minsan lang yun, nung nasira ng bagyo, hindi lagi-lagi na pinapaayos. Minsan lang yun, matagal na. Okay, syempre nililiwanag ko rin kasi mahirap na. Yung asawa niyo po ba ma'am, saan ngayon? Ako, DJ, nasa Manila, DJ, nagtatrabaho. Ayun. Andito sa Pinas, ay ako nasa abroad. Manila lang siya, pero may asawa na siyang iba. And kapag namatay na yung asawa niyang iba, ewan ko DJ kung naghahanap din siya, pero para sa akin, wala na talaga kami. Tinapos
kung ano yung mga nakaraan namin. Is tapos na po yun. Oo. Oo naman din. Saka isa pa, ang panibagong relasyon, huwag nang pag-usapan ang nakaraan kung tutusin. Pass is pass, di ba DJ? Pass is pass. So, ang importante diyan na yung kasalukuyan, ang hinaharap. Pass is pass talaga, pero dapat yung pa rin malaman. Dapat yung makilala yung ex ni ma'am kung tutusin baka mamaya hindi mo alam yung hawak yung utak nun sir, baka masalubong ka mamaya, yun na pala yung ex niya at sasabunutan ka, kakaloka at sabihin niya, ang pogi na pala ng pinalit sa akin. O, di ba? Iba pa rin pag pag makilala mo, alam mo yung nakaraan. Si DJ talaga. DJ, belated happy birthday ha. Thank you. Oo nga pala, dito dapat birthday. Oh, salamat. DJ, thank you ha. Pinagbigyan mo na naman ako, marami ng bisis. Lagi na lang akong nawawalan, nawawala. Wala. Kasi masyado kayong mapili. Mapili. Sanin niyo sa isip niyo, tiwala sa partido. Hindi naman siya mapili. Yung isa, yung binigay, yung nakilala ko dito, long beses siyang tumawag na hindi ko nasagot. Ayan, wala nang hi, ni hoy. Wala na, naglaho ng parang bula. Ito naman, yun naman nakilala ko nung mga nakaraan. Ang gusto na naman, laging nanonood doon sa mga skandal. Naku, ano ba naman yan? May anong tawag doon? Ano po yun ma'am, nagsiselos ka kasi wala siyang time sa'yo tumawag tapos nanonood siya ng ganon? Ganon po ba yun? Oo, ganon DJ. Kasi naka-online siya. Tapos tinatanong mo, anong ginagawa mo? Ba't di mo ako tinatawagan? Tapos sinabi niya nanonood ng ganon? Oo, nanonood ng dito, ito ang napanood ko, itong hilig ko. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, manood ka nga doon sa skandal ganito. Sabi ko, ano ba yan? Bakit yan na lang ang laman isip mo, skandal? Pero hindi ka naman inaaya, ma'am. Ganito, can you show me your... Wala. Ano ba? Nahiya si ma'am. Baka niyaya din. Oo. Kasi siyempre, pangit yun para sa'yo na hindi ka inaaya. Pero yun palang pinapanood niya. Siyempre magtanong ka nun sa sarili mo, ba't ayaw niya sa akin? Ba't yun ang pinapanood niya? Ayaw niya sa akin? Ganon, di ba? Alam ko na. Alam ko na. Kaya nagsiselos ka, ma'am. Kaya inaliwalayan mo na lang, ganon. Ewan ko, DJ. Basta ayaw ko ng ganon. Laging na skandal na lang. Siyempre, ang isip niya palaging nandoon palagi. Mailis niya. Doon siya nakapokus. DJ! Ano na? Nag-asawa ka na po ba? 50-50 daw si ma'am. Sana naman DJ, hindi naman ako mawala na naman. Baka mamaya bigla naman itong maglaho na parang bula na naman. Tapos dito na naman ako, maharap na naman ako sa inyo. Wala nga yung sinasabi ko pa ulit-ulit. Tiwala at sa respeto lang. Bigyan mo pagkakataon si Sir. Kung mas maganda, magkita kayo sa personal. Alam niyo na yung dapat gawin. No? Alam niyo na yung tama at mali. DJ, maniniwala ako DJ sa kanya kung pupuntahan ako. Hindi ko alam yung lugar na di magkita at magsalubong tayo sa Maynila tapos sasama ako sa iyo. Yan DJ, kasi unang-una sa lahat yung yung pupuntahan ka talaga. 50%. Siyempre kung pupunta ako dyan, tapos halimbawa, tapos mamaya naging wala ka, napakalayo, saan ako tutuloy dyan? Diba? Walang problema naman, magsalubog tayo ng Maynila, tapos punta tayo sa inyo. Ako na rin yung bahala. Kung yung lalaki, kung gagastos. DJ, saan sakayan DJ? Sa Maynila ng terminal papuntang Bicol. DJ, sabihin mo nga DJ. Mayroon yan dito. Bicol ka ma'am, no? Oo, sa BLTD. Ayun naman pala, alam ni Sir.
DLCB, biyaheng Nagaw, di ba? Oh, alam mo pala eh. Oh. Tapos baba ka lang ng terminal ng ng Naga. Hindi. Yun, pwede na kitang sunduin. Oh. Ba, DJ? Oh, hindi ko mawala yun, sir. Basta kasama mo si Magda. At saka may pera ka lang. Kahit saan ka matulog, no? Basta may pera ka, may pambayad ka. Bagay, may hotel. Kung hindi ako sinipot. Tapos, kaya balikan na lang. At least nakagala ka. Oo. Pag andun ako, sir. Tapos, andun ako, sir. Tatawagan ko siya. Hindi na siya nasagot. No, not answer. Do not answer. O, wala na. Hindi naman ako ganun. Siyempre, DJ, nag-usap naman ng maayos. Di ba, DJ? Yun nga yung sabi ko lang naman yun. Pero ang nasa isip ko talaga, tiwala lang. Respeto lang. Yun lang ang akin. Kasi hindi ako umabot sa ganitong edad, 50 years old, mag-51 ako sa November, na wala akong nanay at tatay, di ba? Kung saan ako lumaki, na hindi ako nakapag-aral. Pero ito pa rin ako. Buti nga yung mga ako nakapag-aral. Ako wala eh. Pero, hindi pa rin nila matusundan yung yapak ko kasi siyempre, nag-Saudi ako, nag-Dubai ako, nag-Qatar ako. Diba? Ay, Oman pala, Oman. Hindi Qatar sa Oman. Kung sino-sino nahahalubilo kong tao, nakahalubilo ako ng mga prinsipe, prinsesa, kasi galing ako ng palasyo. Diba? Hindi nila matusundan yung yapak. Pero nung nasa abroad ka, hindi ka ba nangligaw doon? Makakuha ka lamang? Ay, hindi pa naman kayo hiwalay, Hiwalay na kayo? Hiwalay na kami. Kasi 2009 lang ako nakapag-abroad. 2007 kami hiwalay. Hindi na kami nagkita, wala na kami communication. Kahit nasa abroad ka, wala kayong communication ng misis mo? Hindi na kayo kialaman sa bawat isa? Gano'n? Wala na. Yung kasulatan namin sa Bulwagan doon sa port, yun na yun, yung walang pakialaman. Ano yung bulyagan? Ay, ano yung bulwag? Bulwagan ng Katarungan. Ano yan? Munisipyo yan o barangay hall? Hindi munisipyo, 40. Bulwagan ng Katarungan. Hindi ko alam yan. Saan ba yan? Court. Sa court. Okay. Ba't humantong po kayo dun, sir? Ba't nakarating po kayo dun, sir? Ano yung pinakamalalim na rason? Siya, sir, mahirap sabihin nga dito eh. Kung sasabihin ko, hindi kaya yun foul. Depende po. Ikaw, masusunod, sir. Ganito yung sasabihin ko, ha? Ang rason, totoo to. Maganda yung trabaho ng misis ko. Nakabispal ko sila ng malaking talagang pera. Siya yung pinagkaisahan ng mga staff sa bangko. Pinakulong siya. Na ganito, yun. money involved, yun nun? Oo, parang ganun, sir. Tapos nung nakulong siya, siyempre maliliit yung anak namin nung time na yun. Kaya nakapag-live-in ako na naman sa isa. Nakasama ko dito sa bahay. Nag-alaga ng mga anak ko. Ako yung nagtrabaho. Yun ang sinabi mo kanina na dalaga, no, na nagstay sa inyo. Okay. Tapos nung nag-abroad ako, kasi may anak ko siya ng isa. Nung nag-abroad ako, nag-asawa ng iba. Tapos yung misis ko, nung nakalabas ng kulungan, tinapot niya yung naging kalibring ko na papakulong kami dahil may ebidensya, may anak kami. Sabi ko, sige, uuwi ako, handa akong makulong. Yung sabi nung kalibring ko, takot siyang makulong. Kaya pinag-abroad namin, ang ginamit niyang pangalan nung kalibring ko. Okay. Yung pina-abroad mo, yung asawa mo sa Singapore. Pero ang pangalan, ibang pangalan kasi marami pa siyang kaso. I see. Oo. Yun. Kaya pala nagulat ako, sabi ko paano naka-abroad yun, may galing kulungan, tapos may kaso pa siya. Kasi tinapos niya yung nakalibing ko na ipapakulong. So ngayon? Natakot naman, ayaw niyang makulong. Anong gagawin ko para hindi kami makulong, sabi nung babae.
pag-abroad din mo ako, yung pangalan mo gamitin ko, sabi niya. Binigay niya. Okay. Yun. So tapos, ba't po kayo numantong dun sa... Ba't po kayo pumunta sa court, sir? At napag-usapan po ninyo yung sa inyo? Yung separation ninyo? Yung situation namin nung asawa ko. Opo. Iyon, sila na ang nag-uusap. Wala na akong pakialam doon. Kasi nasa abroad ako noon eh. Okay. Uuwi ako sana kasi haharapin ko na yung ipapakulong kami. Dahil may ebidensya, may anak kami. Haharapin ko. Yung nakalibin ko, tapos makulong. Kaya yun nga yun. KG, bali nagkaanak kayo ng kalibin mo? Isa lalaki. Malaki na, binata na. Asan yan ngayon? Anak mong yan? Basta kanila. May isawa na yung bago. Bali may ang anak mo, una 3 din, isa dyan sa kalibin mo, bali 4. Kung paano yan, kalibin mo ngayon, asan na? May asawa na nga. May asawa na, may pamilya na. Di ba bago ako, nung nag-Saudi ako, 7 months lang ako sa Saudi nag-asawa. Buti sinabi ng biyanan ko sa akin, hindi tinago. Pero yun, tumira dito sa bahay namin mismo. Alam nung dati kong asawa. Kaya siguro napilitan din po mag-asawa yun, sir, para makatakas po dun sa kaso, yung anak niya, hindi niya papaamin sa iyo, parang ganun, sir, no? Pero apelyido mo yun, yung anak niya? Hindi po. Hindi. Okay. Kasi nung pinarestro, wala na rin ako eh. Sa apelyido ng babae, single mag ang ginano doon. Yun yung totoo na nangyari. Gusto ko na sanang i-direct kanina, baka bawal. Depende pa rin ako sa inyo. At least na-open mo yun kay ma'am. Diba? Napakatotoo ka. Yung ngayon, yung asawa mo naman nakakauwi naman po pala dito. Pero, hindi naman kayo nagkikita. Siyempre, medyo dami palang pinagdaanan ninyo. No? Kung may dodal si ma'am, di sasamahan ko siya sa bahay niya. Hindi naman ako yung taong tamad. Ako yung taong sinasayang ko yung bawat minuto ko habang gising ako. Ako naman talagang masusi naman talaga akong gusto talagang makakilala, DJ, kasi aminin man natin sa hindi, ang mga anak natin talaga mag-aasawa, iiwanan talaga tayong nag-iisa. Kailangan naman talaga may kasama, di ba, DJ? Kaya naghahanap din ako yung matino din na magiging kasama, kasi talagang kailangan din naman natin na meron tayong makasama, kasi iiwanan tayo ng mga anak natin, magkakapamilya, di ba, DJ? Tama kayo. Kung ayaw mo daw kay Sir Ma'am, yan naman si Marivic Bustalinho. Pasok daw sa standard niya. Minamain ka, sir, ni Madam Marivic, oh. Kung ayaw mo daw, ma'am. Hello, Ma'am Marivic. Sige, DJ. Chat niya lang ako, DJ. Ay, nagtampo ka agad. Kapag nagkaman si Sir, bigay ko kay Vic. Hello. Oo. Sige. Basta connected naman na kayo sa isa't isa. No, usap-usap po muna kayo. Ha? Oo. Thank you very much. Marami pa po kayo dapat pag-usapan. Tingin ko lang. Wanted. Thank you. Maraming salamat. Good luck. Okay, thank you. Sweetheart. Wanted. Sweetheart.